Buenos días, señoritas y señoritos. All these photos of Gloria Macapagal Arroyo meeting President Duterte, meeting Tito Soto of the of the National People's Coalition, and then Gloria Macapagal Arroyo with Sara Duterte and VP Leni Robredo. All of this point to the fact that a coalition of forces is building up against the Malacanang political machinery. All of these pictures indicate and confirm yung parati natin sinasabi na kahit nagkakaisa sila sa pagnanakaw sa atin, nagkakaisa sila sa pag-approve at hindi pag-question sa mga luho nila, sa mga gastos nila sa General Appropriations Act or yung budget natin for every year. Pero in the political scene or political dynamics, grabe na po ang away ng dalawang grupo, at least yung two major political groups. And I'm talking about the political group of President Bongbong Marcos, Speaker Romualdez, and First Lady Liza Araneta Marcos, as against the group of former President Duterte, former President Arroyo, and Vice President Sara Duterte, and Senator Amy Marcos. So, and the biggest sign of that is ito mga pictures na to at yung mga banat-banat po nila, lalo na yung mga patutsada ng mga grupo ng mga cabinet members, ng mga political allies belonging to these two major groupings. Nakikita natin sa kampo ni Duterte, siya mismo bumabanat sa policy ni Marcos sa West Philippine Sea at iba pang issue. At yung sa grupo naman ni Marcos, yun rin, andyan yung mga COA report na nilalaglag nila talaga si Marcos, including dyan sa issue sa mga Pogo, sa Parmali, and other sa 2.4 billion overpriced computer scam, lahat yan. At meron pa nadagdagan dito na isa na naman na Marcos ally, and I'm talking about former National Food Authority Administrator Lito Banayo, na bumanat rin sa Marcos administration ukol sa dami-daming ayuda na parang yung ginagamit nila itong mga ayuda parang stopgap measure lang sa problema ng tumataas na presyo ng bigas o ng palay. So, sabi ni Lito Banayo sa column niya sa Manila Times, and as quoted by the Politico.com, yun, sabi ni Lito Banayo, lagi na lang ayuda. Marcos solution to crisis hit by ex-NFA chief Lito Banayo. Okay, alam ko hindi talaga it is not to your liking or hindi very popular sa inyo si Lito Banayo dahil syempre last election he handled Isko Moreno. Syempre yung mga loyalist dyan kay BP Leni syempre will not be comfortable with him. Pero of course, yung mga Isko supporters will be comfortable with him. Although hindi talaga magandang performance niya. Siyempre naman, SD card ang kalaban at saka yung mga billion if not trillion na mga Marcoses, kasama yung pangbubudol-budol nila sa 1 million per vote or 1 million Talyano gold per vote na gimmick nila. Pero we cannot gloss over or forget the fact that kahit papaano po, kahit politically hindi natin suportado si Lito Banayo, pero we have to take into consideration yung expertise niya, which is yung rice supply. And in fairness naman sa administrasyon niya, hindi naman tayo nagkaroon ng
problema na dito sa panahon ni Marcos, kung saan umakyat to the high heavens yung presyo ng sibuyas, at ngayon naman baka aabot na daw ng 90 pesos per kilo yung presyo ng bigas, at kaya naglabas na ng executive order na establishing a price cap. So, hindi naman, in fairness sa Duterte administration, hindi naman tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Kaya kahit papaano, Lito Banayo can be considered an expert on this matter. So sabi niya, hindi daw ito maganda, itong puro ayuda mentality ng Marcos administration. Sabi niya, lahat na lang ang solusyon, ayuda. Tama rin naman. Sabi niya, sa problema daw ng poverty, ang solusyon, for peace. Ginagawa yung mahihirap, more dependent at tamad. Pagkatapos, sa problema daw ng transport sector, lalo na yung pag-introduce ng bagong konsepto ng jeepney, at ang sagot naman, ayuda sa mga jeepney drivers. And then meron rin ayuda sa mga farmers na kung saan hindi nila inaayos o hindi nila tinutulungan talaga. Nakita natin yung pang band-aid solution lang sa mga ayuda-ayuda ito, instead of really improving the farming sector. Paano naman absence without leave or awol parati yung presidente natin, ni hindi pa nga nakabisita dyan sa Department of Agriculture Office, at hindi sumasama sa meeting ng mga DA, USEC, directors and ASEC dyan sa Department of Agriculture. And then dito naman sa price cap, ang solusyon naman, ayuda sa mga retailers. And lahat ito, sabi niya, nanggagaling sa mga taxpayers, nanggagaling sa atin. Tama rin naman, kasi sa ayuda, you can only give, hindi pwede taon-taon yan na lang gagawin mo ayuda, just because tulad dito sa problema ng bigas, hindi humahabol si Marcos sa mga BFF niyang BFF niyang mga smugglers, BFF niya mga price hoarder, BFF niya ng mga price manipulators and hoarders. So hanggang kailan, pinoprotektahan nila yung mga malalaking negosyante, pero iniipit naman nila yung maliliit na mga rice retailers, at kung pumiyok sila, o sige, salpak na pera sa kanila. Pero pera natin yan. For example, itong sa mga mahirap, paano ba naman tutulungan mo yung mga mahirap kung ilalagay mo dyan ay tulad ni Larry Gadon na simula pumasok sa pwesto, wala pa tayo narinig may ginawa sa mga mahirap. Nothing, nada, zilch. Wala talaga, nganga talaga yung mga mahirap. So, hindi pwede yung puro ayuda na lang ang solusyon. At alam naman natin na kulang ang gobyerno na bibigyan ng ayuda sa lahat ng sektor na ito, considering ang laki-laki nitong sektor nito. Kahit 4 piece lang nga, kulang na yung pera para sa 4 piece. At sabi ni Lito Banayo, dapat gumawa talaga ng mga honest to goodness and long-term solution sa mga problema ng bansa. Pagsusugpo sa katiwalian, to limit the greed of our government officials. Tingnan nyo naman, paano naman natin tutulungan yung mga mahirap kung tinatanggalan natin ng 10 billion ang budget ng DOH, 6 billion ng mga universities para lang pagbigyan yung 12 billion confidential and intelligence funds ni Marcos, ni Sara Duterte at iba pang mga cabinet members. So, yung priority ng gobyerno, maling-mali. Pero ang solusyon nila, hindi yung to reform the budget system.
mag-belt tightening yung mga opisyales, kundi parati ang solusyon ayuda. So that doesn't solve the problem. In fact, mas gusto nila yan ayuda dahil parang vote buying na rin yan in advance for the 2015 or the 2025 and the 2028 election. So in this case, that's why I agree with Lito Banayo. No matter how much you hate him, pero the guy talks sense. Hindi pwede puro ayuda na lang. We have to solve deep problems of in the farming sector, sa mga mahirap, at sa jeepney sector, at yun nga sa mga business group. At unfair ito kung saan may problema saka ibibigay ng ayuda. How about the other sectors? How about yung construction sector na naghihirap rin mga Pilipino? How about the teachers? How about the nurses? How about the workers? So hindi naman pwede pa bigyan ng ayuda lahat yan. Kumbaga band-aid solution lang, yung maliit na solution lang sa malalaking problema. At gusto ni Lito Banayo to really address the problem. Tulad nga dito sa rising prices of rice, dapat habulin talaga yung mga rice smugglers, rice hoarders, and rice manipulators. So yun po, this again is another reality that we are dealing with. At in a way, okay rin naman, nag-aaway-away sila dahil kahit papaano nakikita natin, nag-in-expose nila ang isa't isa sa mga katiwalian. Although almost pareho lang sila, kasi ito naman si Lito Banayo, syempre enabler naman ito ni Duterte, pero at least naman nilalabas niya yung mga kapalpakan ng Duterte government, ng Marcos government, and showing us kung ano talaga ang problema dito sa sektor na ito, where he once served as a National Food Authority Administrator. So please share this blog so people will know how this government is incompetently addressing the problems of the country, so that people will vote for better government officials, better elective officials who will appoint better officials in 2025 and the 2028 presidential election. So thank you very much for watching, and please also don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armadin YouTube channel, and I'll be seeing you in my next vlog.